Interest cap ceiling. Alam nyo ba na may limitasyon na sa interest rate at penalties na pwedeng ipataw ng online lending app o OLA? Dahil sa pagsisikap at pangangalampag natin noon pang 2019 ay nagkaroon tayo ng pagkakataon muli makausap si Senator Win Gatchalian, kung kaya naman ay agad tumulong sa pamamagitan ng resolusyon SB 1366 at SB 2287. Gayunpaman ay nakipagpulong ang butihing senador sa mga kinatawan ng Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP, at Securities and Exchange Commission, SEC, at iba pa upang pag-usapan ang ilang mga problema sa OLA lending financing modus. Ang resulta, nagkaroon ng fair debt collection practices ang SEC at interest cap ceiling mula sa BSP at ipinatupad din ng SEC. Ayon sa BSP Central Bank Circular Number 1133 Series of 2021 at SEC Memorandum Circular Number 3 ay may limitasyon sa tubong pwedeng singilin ng mga online lending apps OLA mula pa noong March 3, 2022. Covered ang mga utang na unsecured general purpose na hindi lalampas sa 10,000 pesos at may loan tenor na up to 4 months. Ito yung mga required ang collateral o guarantee at ma-apply yan para sa anumang uri ng expenses. Ayon pa dito na ang pinakamataas na nominal o basic interest rate, ang effective to interest rate, dagdag pa ang other charges tulad ng processing fee, service fees, handling fees at verification fees, sa late payment and non-payment fees at penalties. Maximum of 5% per month or 0.2% per day. Ang kabuuan ng lahat ng ito kasama ang interest, service fee at penalties, total cost cap ay 100% sa total amount borrowed regardless of time the loan has been outstanding. Ang ibig sabihin, ang total ng lahat ng interest fees and charges na maaaring ipataw ng OLA ay katumbas lamang ng amount na inyong inutang at hindi pwedeng lumagpas dito kahit gaano pa man katagal ang outstanding ng inyong utang na sa OLA ay lumalagpas pa sa 100% sa loob lang ng 7 araw o 7 days. Kung lumabag dito ang OLA lending ay may parusang multa mula 1 milyon o parusang mula hanggang 1 milyon piso at pwede pang ikansela ang nag-operate sa OLA lending. Maaari ito ireklamo sa SEC. Kaya sa SEC talaga ang obligasyong ma-regulate, mapahinto at mapigilan ang mga ganitong modus ng financing to lending to OLA syndicated modus.